Hindi ka ba nahihiya, Althea? 10 taon kang nagpakahirap, pero wala kang napatunayan. Ang tanging naiwan mo sa pamilyang ito ay ang iyong kahihiyan. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang isang latigo. Naramdaman kong tumigil ang mundo sa pag-ikot. Ang mga tunog ng baso na nagsasalpukan, ang mahinang piano mula sa speaker, ang mga tawanan ng mga bisita, lahat yon ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pintig ng puso, mabilis at masakit sa dibdib. Nanigas ako sa gitna ng aming sala. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ang aking mga kamay ay nanginginig, at hindi ko namamalayang ang aking mga kuko ay tumutusok na sa laman ng aking palad. Sinubukan kong imulat ang aking bibig upang magsalita, upang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumabas na salita. Ang aking lalamunan ay para bang may nakabara. Nakita ko ang mga mata ng mga bisita. Ang ilan ay umiiwas ng tingin, ang ilan ay tila naaawa, ngunit ang karamihan, tahimik lamang, naghihintay kung ano ang aking gagawin. Ang aking mga daliri ay kusang gumalaw, hinahanap ang singsing sa aking kamay. Hinawakan ko ito, pinaikot-ikot sa aking daliri. Ang singsing na isinuot ni Nico sa akin 10 taon na ang nakararaan. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong mahal namin. Ang singsing na sumisimbolo sa isang pangakong binali niya na pala noon pa man. Napatingin ako sa mahabang mesa ng pagkain. Doon, sa dulo, nakatayo ang isang cake na hugis puso. Ako mismo ang gumawa niyan kagabi, habang ang lahat ay natutulog. 3 oras kong minasa ang harina, inihurno, at inilagay ang icing na may nakasulat na 10 years of love. Pinagpawisan ako, napagod, ngunit numiti pa rin nang matapos ko ito. Akala ko, ipagdiriwang natin ang araw na ito ng may pagmamahal. Ngunit ang cake na yon ay naiwang nag-iisa. Walang pumansin, walang kumain. Tulad ko rin pala, 10 taon ding nag-iisa sa pamilyang ito. Napansin ko si Yaya Fe sa sulok ng silid. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang mga kamay ay nagdarasal. Tahimik siyang umiiyak para sa akin. Sa 10 taon, siya ang tanging tao sa bahay na ito na tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang isang makina ng paggawa ng anak. 10 taon. 10 taon kong ibinigay ang lahat sa pamilyang ito. Tinalikuran ko ang aking pangarap na maging arkitekto. Nung ako ay nasa kolehiyo pa lamang, may mga plano na ako. Mga gusali na nais kong idisenyo, mga espasyo na nais kong likhain. Ngunit nang pakasalan ko si Nico, sinabi ni Doña Celeste na ang isang mabuting asawa ay dapat nakatuon sa kanyang pamilya, hindi sa kanyang karera. Kaya itinabi ko ang aking mga blueprint. Itinabi ko ang aking mga pangarap. 7 beses akong sumailalim sa IVF. 7 beses kong piniis ang mga karayong, ang mga hormone, ang sakit ng katawan at ng puso. 7 beses akong umasa. 7 beses akong nabigo. At sa bawat pagkakataon, ako ang sinisisi. Ako ang kulang. Ako ang may kasalanan. Inalagaan ko si Doña Celeste nung siya ay nagkasakit ng stroke. 3 buwan akong nagpuyat sa kanyang tabi, nagpapalit ng kanyang mga damit, nagpapakain sa kanya, nagtitiis sa kanyang mga mura at sisihin. Hindi ako natulog ng maayos. Hindi ako kumain ng maayos. Ginawa ko yung dahil, sa kabila ng lahat, inaasam-asam ko pa rin ang kanyang pagtanggap. At ngayon, sa harap ng 30 bisita, sinabi niya na wala akong napatunayon. Ang tanging naiwan ko raw sa pamilyang ito ay ang aking kahihiyan. Althea, nilingon ko si Nico. Lumapit siya sa akin, inilapag ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay magaan, halos malambing pa nga. Ngunit ang kanyang mga mata, malamig. Walang kahit anumang emosyon. Althea, wag na nating pahabain pa. Pumirma ka na lang. Pumirma. Parang isang kontrata lang ang 10 taon naming pagsasama. Parang isang papel na pwedeng punitin at itapon. Tita Celeste? Isang boses ang nagsalita mula sa mga bisita. Nakita ko ang isang tiyahin ni Nico na nakatayo. Mukhang hindi mapalagay. Baka naman masyado naman tayong harsh kay Althea. Tingnan mo nga, namumula ang mata niya. Tumawa lamang ng mahina si Doña Celeste.
isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag kang maawa sa kanya, Ading. Kailangan niyang matutunan ang katotohanan. Ang totoo, hindi siya karapat-dapat sa pangalang Valdez. Ang mga salitang yon ay mas matindi pa sa unang latigo. Naramdaman kong may bumabalot sa aking dibdib. Pinipiga ang aking puso hanggang sa halos hindi na ako makahinga. May kailangan pa akong asikasuhin mamaya, sabi ni Nico, sabay tingin sa kanyang relo. Inilapag niya ang isang pluma sa harap ko. Bilisan natin. Ang pluma. Ang parehong pluma na ginamit niya nung pumirma kami sa aming marriage certificate. Ngayon, gagamitin ko rin ito upang wakasan ang lahat. Tiningnan ko ang papel. Ang mga salita ay malabo sa aking mga mata. Petition for dissolution of marriage. Ang pangalan ko. Ang pangalan niya. Ang mga detalye ng 10 taon naming pagsasama, binawasan, pinasimpol, ginawang isang legal na dokumento. Kinuha ko ang pluma. Ang aking kamay ay nanginginig. Tumingin ako kay Nico. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kanyang relo. Naghihintay, naiinip. Tumingin ako kay Doña Celeste. Nakangiti siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Tumingin ako kay Yaya Fe. Umiiyak siya. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit, tahimik na nagdarasal. At pagkatapos, pumirma ako. Ngunit hindi ko inilagay ang aking pangalan sa tamang linya. Ang aking kamay ay nanginig at ang pluma ay dumulas. Ang aking pirma ay napunta sa kahon ng saksi, malayo sa nilalayong lugar. Hindi ko alam kung sinasadya ko o hindi. Ngunit sa sandaling yon, may bahagi sa akin na tumangging sumuko ng ganito kadali. Tapos na, sabi ko. Ang aking boses ay basag, ngunit matatag. Hindi man lang ito tiningnan ni Nico. Kinuha niya ang papel, itinupe, at inilagay sa kanyang bulsa. Salamat, sabi niya, na parang napapasalamat sa isang waiter na naghatid ng kanyang pagkain. Tumayo ako. Ang aking mga tuhod ay nanghihina. Ngunit pinilit kong tumayo ng tuwid. Hindi ko hahayaang makita nila akong bumagsak, hindi sa harap nila. Lumingon ako sa mga bisita. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ang ilan ay tumingin sa ibang direksyon. Ang ilan ay nagkunwaring abala sa kanilang mga plato. Lumingon ako kay Doña Celeste. Nakangiti pa rin siya. Paalam, Althea, sabi niya. Sana ay makahanap ka ng ibang lugar na iyong mapapabilang. Dahil hindi ka nakabilang dito. Hindi ako sumagot. Wala nang mga salita, wala nang lakas. Naglakad ako patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat, na parang may humihila sa akin pabalik. Ngunit hindi ako tumigil. Nang ako ay nasa pintuan na, narinig ko ang boses ni Nico sa likuran ko. Ngunit hindi niya ako kausap. Kausap niya ang kanyang telepo, no? Oo. Naitago ko na ang records. Hindi nila malalaman na ako ang may problema. 10 taon na, sanay na silang isisi kay Althea. Tumigil ang aking mga paa. Ang mundo ay tila huminto muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa kahihiyan. Ngunit dahil sa isang bagay na mas matindi. Ang katotohanan. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang aking mga tainga ay tila nag-init. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa galit. Oo, alam ko. 10 taon kong inilihim. Hindi nila malalaman. Hindi kailanman. Nilingon ko ang aking sarili. Nakatayo si Nico sa may hagdanan. Nakatalikod sa akin. Hawak ang telpon o sa kanyang tainga. Hindi niya alam na naririnig ko siya. Hindi niya alam na nakatayo ako roon, nakikinig sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ang aking puso ay sumisigaw. 10 taon. 10 taon kong pinagdudahan ang aking sarili. 10 taon kong inakala na ako ang may kasalanan. 10 taon kong tiniis ang sakit, ang kahihiyan, ang paghamak, dahil inakala kong ako ang kulang, ngunit hindi pala ako ang may problema. Siya. Si Nico.
Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi dahil sa sakit. Ang mga luha ay dahil sa galit, dahil sa paggagalit, dahil sa 10 taon na ninakaw sa akin. Ang aking kamay ay kusang kumuha ng aking telepono mula sa aking bulsa. Ang aking mga daliri ay nanging inig habang binubuksan ko ang voice recorder. Pinindot ko ang record. Itinaas ko ito. Sapat lamang upang makuha ang kanyang mga salita. Kailangan kong tapusin ito. Kapag nalaman nila na ako ang baog, hindi ako makakapagmana. Hindi ako makakapagmana, kailangan kong protektahan ang aking pangalan. Ang aking puso ay tumigil. Baog. Siya ang baog. Hindi ako. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Sumandal ako sa dingding, ang aking kamay ay nakasakop sa aking bibig upang pigilan ang hikbi na nais lumabas. Ang aking katawan ay nanginginig. Ang aking isipan ay umiikot. 10 taon. 10 taon akong sinisi. 10 taon akong hinamak. 10 taon akong nagdusa. At lahat ng yon ay kasinungalingan. Tama na. Kailangan kong bumalik sa mga bisita. Huwag ka mag-alala, bayad ka na. Tandaan mo lang, walang nakakaalam. Kung may magtanong, si Althea ang may problema. Si Althea ang baog, si Althea ang hindi makapagbigay ng anak. Narinig ko ang pagbagsak ng tawag. Narinig ko ang mga yabag ni Nico na paalis. Ngunit ako ay nakatayo pa rin roon. Nakasandal sa dingding, ang aking telepono ay nakatala pa rin. Ang aking mga luha ay bumagsak. Sa wakas bumagsak. Ngunit ang mga luha ay hindi dahil sa sakit. Ang mga luha ay dahil sa galit. Dahil sa pagkagalit. Dahil sa 10 taon na ninakaw sa akin. Pinindot ko ang stop. Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa. Ang bigat nito ay parang isang sandata. Lumingon ako sa pintuan. Ang labas ay madilim, umuulan. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga luha. Itinayo ko ang aking sarili. At pagkatapos, lumabas ako. Ang ulan ay bumuhos sa akin. Ang aking damit ay nabasa. Ang aking buhok ay dumikit sa aking muka. Ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Hindi ko naramdaman ang ulan. Ang tanging naramdaman ko ay ang apoy sa aking dibdib. Ang galit. Ang determinasyon. Naglakad ako patungo sa tarangkahan. Ang aking mga hakbang ay mabilis, matatag. Hindi ako lumingon. Hindi ko nais na makita muli ang bahay na yon. Ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon. Nang ako ay nasa labas na ng tarangkahan, tumigil ako. Tiningnan ko ang singsing sa aking kamay. Ang singsing na isinuot ni Nico sa akin 10 taon na ang nakararaan. Ang singsing na naging tanikala sa akin. Hinawakan ko ito. Pinaikot-ikot. At pagkatapos, hinila ko ito. Madaling lumabas. Masyadong madali. Tulad ng lahat ng bagay sa aming pagsasama. Madaling tanggalin, madaling itapon. Tiningnan ko ito sa aking palad. Ang maliit na brilyant ay kumikislap sa ilaw ng mga poste. Isang simbolo ng isang pangakong hindi totoo. Ang 10 taon, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ulan. Isang kasinungalingan. Itinaas ko ang aking kamay. At itinapon ko ang singsing sa mga palumpong sa tabi ng daan. Hindi ko narinig ang pagbagsak nito. Ngunit naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa aking puso. Tumingin ako sa malayo. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa gitna ng ulan. Ang aking telepono ay nasa aking bulsa. Naglalaman ng isang katotohanan na maaaring magwasak ng isang imperyo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa 10 taon, numiti ako. Hindi isang masayang ngiti, hindi isang mapait na ngiti, ngunit isang ngiti ng isang taong sa wakas ay nakakita ng daan. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay ng mga Valdez. Ang mga ilaw ay bukas pa rin. Ang mga bisita ay nagdiriwang pa rin, ngunit hindi ng aking pag-alis, kundi ng aking pagkatalo. Hindi nila alam. Hindi pa nila alam. Ngunit malalangan nila. Malalaman nilang lahat. Tumingin ako sa unahan.
Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang aking mga damit ay basang-basa. Ang aking katawan ay nanginginig sa lamig. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa 10 taon, ang aking puso ay mainit. Hindi dahil sa pag-ibig, ngunit dahil sa isang bagay na mas malakas, ang katotohanan. At ang katotohanan yon ay nasa aking bulsa. 3 araw na akong hindi makakain na maayos. Hindi dahil sa wala akong pera, bagaman totoo na kailangan kong bilangin ang bawat piso, kundi dahil ang katawan ko ay parang ayaw na makipagtulungan sa akin. Tuwing umaga, ang unang bumabati sa akin ay ang pagkahilo. Ang amoy ng pagkain na niluluto ng kapitbahay ko ay sapat na upang ipadala ako sa banyo. "Althea, anak, maputla ka na masyado," sabi ni Yaya Fe sa telpono. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Ang tunog na siya lamang ang marunong magbigay sa akin. "Pumunta ka sa doktor. Ngayon na. Huwag mong ipagpaliban." "Okay lang po ako, Yaya," sagot ko habang pinipigilan ng isa pang alon ng pagduduwal. "Kakain lang ako ng Althea Reyes, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam ko may nangyayari sa'yo. Pumunta ka sa klinika o ako mismo ang susundo sa'yo." Napangiti ako sa kabila ng pagod. Kahit 10 taon na akong layo sa bahay ng mga Valdez, si Yaya Fe pa rin ang tanging tao na kaya mag-utos sa akin ng ganito. Ang babaeng ito na nag-alaga sa akin noon ako'y bagong kasal pa lamang, na lihim na nagpapakain sa akin tuwing ipinagkakait ako ni Doña Celeste ng hapunan bilang parusa. "Opo, Yaya, pupunta po ako bukas." Ngunit hindi ako nakapaghintay hanggang bukas. Kinabukasan ng madaling araw, nagising ako na may matinding pagkahilo. Ang mundo ay umiikot sa akin habang sinubukan kong tumayo. Ang aking tuhod ay tumama sa sahig at doon ako nanatili ng ilang minuto, nakahinga ng malalim, hanggang sa humupa ang pag-ikot. Pumunta ako sa isang maliit na klinika sa may kanto. Hindi ko kaya magbayad ng mamahaling ospital. Ang mga natitira kong ipon ay halos hindi na sapat para sa upa ng susunod na buwan. Ngunit ang aking katawan ay sumisigaw na. Kailangan kong malaman kung ano ang mali sa akin. "Congratulations, Mrs. Reyes!" Nakangiting sabi ng doktora habang tinitingnan ang resulta ng aking pagsusuri. "Ikaw ay buntis. Mga 8 linggo na." Ang mundo ay tumigil. Paano po?" Nauutal kong sabi. "Ibig kong sabihin, hindi ko akalain. Alam ko na ito ay maaring maging sorpresa, lalo na kung ikaw ay nagkaroon ng mga pagsubok noon. Ngunit ang mga himala ay nangyayari, Mrs. Reyes. Ang iyong sanggol ay malusob. Ang lahat ng mga palatandaan ay positibo." Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang papel. Ang mga salita ng doktora ay tila lumulutang sa hangin. Buntis. Ako ay buntis. Matapos ang 10 taon ng pagsubok, matapos ang 10 taon ng mga iniksyon, mga gamot, mga pagsubok, matapos ang 10 taon ng pagsisi, ng paghahamak, ng "Ikaw ang may problema, Althea." At ngayon, kapag wala na akong asawa, kapag wala na akong bahay, kapag wala na akong anumang bagay maliban sa isang maliit na apartment at isang lumang telepo na may recording ng katotohanan. Ngayon pa siya dumating. Natawa ako. Isang tawa na hindi ko napigilan, na lumabas mula sa aking dibdib na parang isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ang doktora ay tumingin sa akin na may pag-aalala, ngunit hindi ko mapigilan. Ang tawa ay patuloy na lumalabas, hanggang sa ito ay naging mga hikbi. "Mrs. Reyes, okay ka lang ba?" "Opo," bulong ko. Ang aking mga luha ay bumabagsak sa papel na hawak ko. "Okay lang po ako. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, okay na okay po ako." Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Ang aking tiyan na payat na walang anumang marka ng buhay na lumalaki sa loob. Ngunit alam ko na may isang bagay na nagbago. Isang maliit na tibok ng puso na nagsisimula ng tumibok. Isang maliit na buhay na nagsisimula ng lumaban. "Nayon pa," bulong ko, ang aking boses ay basag. "Nayon pa ka dumating. Kailan wala na ako maibibigay sa'yo kundi ang aking sarili?" Ang aking mga daliri ay marahan na minamasahe ang aking tiyan.
At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang sakit. Hindi ang bigat ng 10 taon ng pagkabigo, hindi ang pait ng mga salita ni Doña Celeste. Hindi ang lamig ng mga mata ni Nico. Sa halip, naramdaman ko ang isang maliit na init, isang maliit na pag-asa, isang maliit na bagay na nagsasabi sa akin na marahil, ang lahat ng pagdurusa ay may dahilan. Ang aking apartment ay maliit. Isang silid lamang na may kusina sa isang sulok at isang banyo na halos hindi kasya ang isang tao. Ngunit ito ay akin. Walang Doña Celeste na tumitingin sa akin na may paghamak. Walang Nico na nagpapanggap na mahal ako habang lihim na sinisisi ako. Walang mga alipores na bumubulong ng mga masasamang salita sa likod ko. Dito, ako ay malaya. Umupo ako sa aking maliit na mesa. Hawak ang papel ng resulta ng aking pagsusuri. Ang mga salita ay paulit-ulit kong binabasa na parang hindi ako makapaniwala. Buntis. 8 linggo. Malusog. Ang aking isipan ay bumalik sa mga nakaraang taon, ang mga pagbisita sa mga espesyalista, ang mga iniksyon na nag-iwan ng mga pasa sa aking tiyan, ang mga gamot na nagpapahina sa aking katawan. Ang mga pagsubok na nagpapakita ng normal na mga resulta, ngunit hindi pa rin nagbubunga. Kailangan mong magpahinga, Althea, sasabihin ng mga doktor. Ang stress ay nakakaapekto sa iyong mga hormone. Ngunit paano ako magpapahinga sa bahay na yon? Sa bahay na puno ng mga mata na humahatol sa akin. Sa bahay na ang bawat sulok ay sumisigaw ng ikaw ang may problema. At ngayon, narito ako. Sa isang maliit na apartment na may isang lumang electric fan at isang kutsyon na manipis. Walang anumang marangya. Walang anumang maganda. Ngunit may isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa 10 taon na yon. Kapayapaan. Tiningnan ko ang papel sa aking mga kamay. Ang papel na nagsasabi sa akin na may isang buhay na lumalaki sa loob ko. Isang buhay na aking gagawin ang lahat upang protektahan. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan kong tinupi ang papel. Binuksan ko ang aking drawer, ang tanging drawer sa aking apartment, at inilagay ito sa ilalim ng ilang lumang damit. Hindi ko sasabihin kanino man. Bulong ko, ang aking boses ay matatag. Ito ang magiging sikreto ko. Ang aking kamay ay bumalik sa aking tiyan. Ang init na naramdaman ko kanina ay naroroon pa rin. Hindi isang sakit. Hindi isang bigat, ngunit isang bagay na mas magaan, mas mainit, mas maganda. Magtatagumpay tayo, sabi ko sa aking tiyan. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung paano, ngunit magtatagumpay tayo. Makalipas ang 2 araw, may kumatok sa aking pinto. Althea? Anak, buksan mo ang pinto. Ang boses na yon. Pamilyar, mainit. Ang tanging boses na nagpapanatili sa akin na buhay sa lahat ng mga taon na yon. Binuksan ko ang pinto at naroon si Yaya Fe. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mainit na nag-aaral sa akin. Sa kanyang mga kamay ay may dalang isang malaking bayong na puno ng mga supot. Yaya! Hindi ko napigilan ang aking sarili. Yumakap ako sa kanya at siya ay yumakap sa akin pabalik. Ang kanyang mga braso ay matatag at mainit. Anak ko, bulong niya. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa aking likod. Bakit mo ako hindi sinabihan na lumipat ka na? Kailangan kong hanapin ka pa sa pamamagitan ng mga kaibigan. Pasensya na po, Yaya. Ayoko pong madamay kayo sa... Tumahimik ka. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pumasok tayo sa loob. May dala akong pagkain. Sa loob ng aking maliit na apartment, inilatag ni Yaya Fe ang kanyang dala. Mga supot ng mainit na lugaw, piniritong isda, at isang maliit na lalagyan ng gamot na pinaghalo-halong halamang gamot. Para sa iyong tiyan, sabi niya. Itinuturo ang lalagyan. Alam kong nahihilo ka. Ito ay makakatulong. Yaya, paano ninyo? Alam ko ang lahat, mahinang sabi niya. Alam kong buntis ka. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay napunta sa drawer kung saan ko itinago ang papel. Nakalimutan ko bang isara ito?
O baka naman, ang papel ay nasa sahig kanina, anak, sabi ni Yaya Fe, na parang nababasa ang aking isipan. Nahulog ito mula sa drawer mo. Nang pumasok ako, nakita ko ito. Ang aking katawan ay nanigas. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ang aking sikreto, ang aking tanging sikreto, ay natuklasan na. Ngunit hindi ginawa ni Yaya Fe ang inaasahan ko. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagalit, hindi siya nagulat. Sa halip, yumakap siya sa akin, mahigpit, mainit. Ang kanyang mga braso ay parang isang kuta sa paligid ko. Anak, ano man ang desisyon mo, nandito ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng luha. Hindi kita iiwan, hindi ko kayo iiwan. Ang aking mga luha ay bumagsak. Hindi ko na napipilan pa. Umiiyak ako sa kanyang mga bisig. Ang lahat ng takot, ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakit na mga nakaraang linggo ay lumalabas na parang isang baha. Natatakot po ako, Yaya, bulong ko. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Wala na akong pera, wala na akong bahay, wala na akong... Mayroon ka, matigas na sabi niya. Ang kanyang kamay ay humahawak sa aking baba. Itinataas ang aking muka upang harapin siya. Mayroon kang sarili, mayroon kang lakas, mayroon kang determinasyon, at mayroon tayo, ng isang batang darating na magbibigay sa iyo ng dahilan upang lumaban. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga mata na nakakita sa akin na nagdurusa sa loob ng 10 taon. Ang mga mata na hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa akin. Kumain tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging practical. Ang aking lugaw ay lumalamig na. At pagkatapos, mag-uusap tayo tungkol sa iyong mga plano. Umupo kami sa aking maliit na mesa. Ang mga supot ng pagkain ay nakabukas sa pagitan namin. Ang amoy ng lugaw ay pumupuno sa maliit na silid, mainit at nakakaaliw. Sa unang pagkakataon sa mga araw, nakaramdam ako ng gutom. Kumain kami ng tahimik. Hindi namin pinag-usapan ang nakaraan. Hindi namin pinag-usapan ang mga Valdez. Hindi namin pinag-usapan ang takot na bumabagabag sa aking puso. Sa halip, pinag-usapan namin ang hinaharap. Ang maliit na hinaharap na nagsisimula ng mabuo sa aking tiyan. Kailangan mo mapatingin sa isang doktor na mapagkakatiwalaan, sabi ni Yaya Fe. Ang kanyang boses ay seryoso. Alam ko ang isang klinika sa may bayan. Mura ang kanilang mga bayad, ngunit magaling ang kanilang mga doktor. Opo, Yaya. At kailangan mong kumain ng maayos. Hindi ka na nag-iisa. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili para sa kanya. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng tanong. Paano ninyo alam na lalaki? Numiti siya. Isang maliit, misteryosong naiti. Alam ko lang, anak. Ang isang ina ay laging nakakaalam. Napang-iti ako. Sa unang pagkakataon sa mga araw, isang tunay na ngaiti. Pagkatapos kumain, tinulungan ako ni Yaya Fe na maglinis ng aking apartment. Itinapon namin ang mga lumang bagay, inayos ang mga damit, nilinis ang maliit na kusina. Ang kanyang presensya ay nagpapagaan sa lahat. Sa kanyang tabi, ang aking maliit na apartment ay tila hindi na masyadong maliit, hindi na masyadong madilim. Yaya, sabi ko habang tinutupi ang mga damit, bakit ninyo ako tinutulungan? Pagkatapos ng lahat na nangyari, pagkatapos ng lahat ng ginawa ng mga Valdez sa akin, bakit ninyo ako pinili? Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Dahil ikaw ang anak na hindi ko nagkaroon, mahinang sabi niya. Nung dumating ka sa bahay na iyon, 10 taon na ang nakararaan, nakita kita. Isang batang babae na puno ng pag-asa, puno ng pangarap. At pinanood ko kung paano ka unti-unting pinatay ng mga taong yon. Pinanood ko ang iyong mga mata na nawala ng liwanag. Pinanood ko ang iyong ngiti na nawala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan kung sino ka. Hindi ko kailanman nakalimutan ang babaeng yon na dumating na may dalang mga pangarap. At na yon, nakikita ko siyang muli. Nakikita ko siyang bumabalik. Ang aking mga luha ay bumagsak muli.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa takot, dahil sa pagmamahal. Yaya? Bulong ko. Mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay basa rin. At hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo, hindi na muli. Nang umalis si Yaya Fe, ang aking apartment ay tila mas maliit, mas tahimik. Ngunit ang init na dala niya ay nanatili. Ang amoy ng kanyang lugaw ay nanatili sa hangin. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa aking puso. Umupo ako sa aking kama. Ang aking kamay ay nasa aking tiyan. Ang maliit na init ay naroroon pa rin. Mas malakas na ngayon. Mas totoo. Okay tayo, bulong ko sa aking tiyan. Magiging okay tayo. Hindi ko alam kung paano, ngunit magiging okay tayo. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero. Sandali akong nag-alinlangan. Hindi ako sumasagot ng mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero. Masyadong maraming mga tao ang maaring tumawag. Mga taong nais na saktan ako. Mga taong nais na tanungin ako tungkol sa nangyari. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa akin na sagutin ito. Isang maliit na boses sa aking ulo na nagsasabing ito ay mahalaga. Hello? Mrs. Valdez. Ang aking katawan ay nanigas. Ang boses na iyon, pormal, malamig. Ngunit sa parehong oras, may isang bagay na naiiba. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Reyes? Pagputol ko. Ang aking boses ay matigas. Althea Reyes na po. Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, ang boses ay nagsalita muli. Ang tono nito ay bahagyang nagbago. Mas malambot, mas maingat. Pasensya na. May importante akong gustong ipakita sa'yo. Tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Ang aking puso ay tumigil. 10 taon. Ang parehong mga salita na sinabi ko sa aking sarili ng paulit-ulit. Ang parehong mga salita na naging tanikala sa akin. Sino po kayo? Nauutal kong tanong, ang aking kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Ate Gabriel Sarmiento, sagot niya. At naniniwala ako na may karapatan kang malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Umupo ako sa aking kama, ang aking mga mata ay nakatuon sa dingding. Anong klaseng katotohanan po? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang boses ay bumalik, mas mababa, mas seryoso. Tungkol sa kung bakit kanila pinagbawalan na magkaanak. Tungkol sa kung ano ang ginawa ni Nico Valdez upang matiyak na hindi ka magkakaroon ng anak. Tungkol sa lahat ng mga kasinungalingan na sinabi sa iyo sa loob ng 10 taon. Ang aking kamay ay kusang napunta sa aking tiyan. Ang maliit na init ay naroroon pa rin. Ang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. At may ebidensya po kayo? Bulong ko. Opo, Mrs. Reyes, may ebidensya ako. At handa akong ipakita ito sa iyo. Kailan mo ba gusto? Tumingin ako sa aking maliit na apartment. Sa aking maliit na mesa. Sa aking maliit na kama. Sa lahat ng mga bagay na nagsisimula ng maging akin. At pagkatapos, tumingin ako sa aking tiyan. Sa maliit na buhay na nagsisimula ng lumaki. Bukas po, sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Bukas po, pupunta ako sa inyong opisina. Maghihintay ako, sabi niya. At Mrs. Reyes? Opo? Congratulations, sa sanggol. Ang aking puso ay tumigil. Paano niya nalaman? Hindi ko sinabi sa kanya. Hindi ko sinabi kahit kanino maliban kay Yaya Fe. Paano? Hindi ko alam kung paano ko nalaman, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng ngiti. Ngunit may mga bagay na mararamdaman mo kahit sa telepono. At narinig ko ito sa iyong boses, ang pag-asa. Ang linya ay namatay. Umupo ako sa aking kama. Ang telepono ay nakahawak pa rin sa aking kamay. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking isipan ay umiikot. Isang abogado, isang ebidensya, isang katotohanan na 10 taon ang nakatago, at isang sanggol na darating.
Tumingin ako sa aking tiyan. Ang aking kamay ay marahang humahaplos dito. Magiging okay tayo, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng luha. Magiging okay tayo, pang-ako. At sa kauna-unahang pagkakataon sa 10 taon, naniwala ako. Ang ulan ay bumubuhos ng marahan nang pumasok ako sa maliit na cafe. Ang amoy ng kape at basang lupa ay humalo sa hangin, ngunit hindi ko iyon pinansin. Ang mga mata ko ay naghanap at natagpuan siya. Nakaupo siya sa pinakadulong sulok, malapit sa bintanang may ambon. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng puting damit at salaming pangmata. Sa harap niya, isang lumang leather na panyo. Hindi panyo. Isang lumang leather na lalagyan. Ang uri ng lalagyan na ginagamit ng mga abogado nung panahon ng aking ama. Mrs. Reyes! Tumayo siya, bahagyang yumuko. Salamat po sa pagpunta. Ate Sarmiento, tang-u ko, umupo sa harap niya. Ang upuan ay lumangit-ngit sa ilalim ng aking timbang. Sabi ninyo po may importante kayong ipapakita? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, pinagmasdan niya ako, hindi ang bastos na tingin na nakasanayan ko, kundi isang pag-aaral, isang pag-unawa. Hindi mo ako kilala, sabi niya, ang boses ay mahinahon. Pero kilala kita. 10 taon kong pinanood kung paano kanila ginamit. Nanigas ako. 10 taon. Ang parehong bilang ng mga taon na inialay ko sa pamilyang yon, ang parehong bilang ng mga taon na sinayang ko. Sino po kayo, nauutal kong tanong, sa kanila? Umiling siya. Hindi ako sa kanila, hindi kailanman. Abogado ako ng pamilya Valdez, oo. Ngunit hindi yon nangangahulugang sang-ayon ako sa kanilang mga ginagawa. Itinulak niya ang leather na lalagyan patungo sa akin. Ang mga sulok nito ay kupas na. Ang balat ay may mga gasgas, mga palatandaan ng mahabang paggamit. Buksan mo, sabi niya. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hawakan ko ang lalagyan. Ang balat ay malamig sa aking mga daliri. Binuksan ko ang takip, at ang mundo ay tila huminto. Sa loob, hindi isa, kundi maraming dokumento. Mga bank statement na may selyo ng bangko. Mga medical na record na may pangalan ng isang ospital na kilala ko. Ang ospital kung saan ako nagpagamot ng 10 taon. Mga email na nakaprint, ang mga logo ng Valdez Corporation ay nakatatak sa bawat pahina. Ano ito? Bulong ko, ang aking mga mata ay hindi makapaniwala sa mga nakikita. Ang katotohanan, sagot niya. Ang katotohanang itinago nila sa'yo. Dahan-dahan kong binuksan ang unang dokumento. Isang bank statement. Ang pangalan ni Nico Valdez ay nakatatak sa itaas. Ang mga numero ay pumipintig sa aking mga mata. Mga deposito, mga withdrawal, mga paglipat ng pera. Hindi ko maintindihan ang lahat, ngunit may isang bagay na malinaw. Ang mga halaga ay napakalaki. 50 milyong piso, sabi ni Gabriel, na parang binabasa ang aking isip. Yon ang halagang ninakaw ni Nico mula sa sarili niyang kumpanya sa nakalipas na 3 taon. Ang aking puso ay tumigil. 50 milyon. Ang kumpanyang sinasabi nilang pinaghirapan nila, ang kumpanyang ginamit nila upang ipagmalaki ang kanilang pangalan, ang kumpanyang yon ay ninanakawan ng sarili nilang anak. Paano? Nauutal ako. Paano ito nangyari? Bakit walang nakakaalam? Dahil siya ang nagmamay-ari ng lahat ng impormasyon, sagot ni Gabriel. Siya ang may kontrol sa mga record, siya ang may kontrol sa mga tao, at siya ang may kontrol sa mga kasinungalingan. Binuksan ko ang pangalawang dokumento. Ang aking mga kamay ay tumigil. Ang pangalan sa itaas ay kay Nico. Medical na record. Ang mga salita ay pumipintig sa aking mga mata. Sperm count abnormally low. Fertility issues. Congenital condition. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga technical na termino. Ngunit may isang bagay na malinaw. Isang bagay na nagpapahina sa aking mga tuhod. Siya... Bulong ko. Ang aking boses ay pumutok. Siya ang may problema? Tumakbo si Gabriel.
Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Alam niya mula pa noong unang taon ng inyong kasal. Alam niya na siya ang may problema. Ngunit sa halip na harapin ang katotohanan, pinili niyang sisihin ka. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hawakan ko ang dokumento. Ang mga titik ay lumalabo sa aking mga mata. 10 taon, bulong ko. Ang bawat salita ay mabigat sa aking dila. 10 taon kong sinisi ang sarili ko. 10 taon kong hinayaan silang sabihin na ako ang may kasalanan. 10 taon kong tiniis ang mga pagtingin ng pagkahabag. Hindi pagkahabag, kundi paghamak mula sa mga taong nakakaalam ng totoo. Tumingin ako kay Gabriel. Ang aking mga mata ay naghahanap ng sagot. Alam niya, buong panahon na yon, alam niya? Opo, mahinahong sagot ni Gabriel. At hindi lamang yan, may iba pa. Binuksan niya ang ikatlong dokumento. Isang email na nakaprint. Ang mga salita ay pumipintig sa aking mga mata. Well, kailangan nating tiyakin na hindi siya magbubuntis. Kung magkakaroon siya ng anak, magkakaroon siya ng karapatan sa kumpanya. Hindi ko hahayaan yon. Ang pirma sa ibaba, si Nico. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hawakan ko ang papel. Ang mga salita ay paulit-ulit na pumipintig sa aking isipan. Kailangan nating tiyakin na hindi siya magbubuntis. Siya, bulong ko, ang aking boses ay pumutok. Siya ang may kasalanan. Hindi ako. Siya. Hindi ka nagkulang, Althea, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi kailanman. Ikaw ang nagdala ng lahat ng sisi. Ikaw ang nagtiis ng lahat ng sakit. Ngunit ang totoo ay siya ang may problema. At sa halip na harapin ito, pinili niyang sirain ka. Ang aking mga luha ay nagsimulang gumagsak. Hindi ko nang mapigilan pa. Ang mga taon ng pagtitiis, ang mga taon ng pananahimik, ang mga taon ng pagsisisi. Lahat ito ay bumuhos sa akin. 10 taon! Bulong ko. Ang aking boses ay paos. 10 taon kong inisip na ako ang may kasalanan. 10 taon kong hinayaan silang sabihin na ako ang sira. 10 taon kong tiniis ang sakit ng mga iniksyon, ang sakit ng mga operasyon, ang sakit ng mga salitang wala kang silbi, at lahat ng yon ay kasinungalingan. Umupo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang aking mga luha ay tumigil, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil may bagong pumalit. Galit. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Ang aking boses ay matigas. Bakit na yon? Bakit hindi nung una? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay tapat. Dahil may utang ako sa'yo. Hindi mo alam, ngunit ang aking kapatid na babae, siya ang nurse na tumulong sa'yo nung ikaw ay na-ospital 2 taon na ang nakararaan. Nakita niya kung paano kanila tinatrato. Nakita niya kung paano kanila pinagbawalan na magpatingin sa ibang doktor. Nakita niya ang mga pasa sa iyong mga braso mula sa mga iniksyon na hindi mo naman kailangan. Ang aking puso ay tumigil. 2 taon na ang nakararaan. Na-ospital ako, hindi ako na-ospital, inoobserban ako. Pinagbawalan akong lumabas. Sinabihan akong kailangan kong magpahinga. Ang kapatid kong babae ay nakarinig ng mga bagay. Patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nakarinig siya ng mga pag-uusap na hindi dapat marinig. Nakita niya ang mga dokumento na hindi dapat makita. At bago siya mamatay, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin na kailangan kong iligtas ka. Sinabi niya sa akin na hindi ka dapat mamatay, na parang hindi ka naging mahalaga. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang kapatid na babae. Ang nurse na nag-alaga sa akin ng mga gabing yon. Ang nurse na may mainit na ngiti at malambot na mga kamay. Siya po ba? Nautal kong tanong. Siya po ba ang nurse na si Maria? Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay basa. Opo, si Maria. Ang aking nakababatang kapatid na babae. Namatay siya noong nakaraang taon dahil sa sakit sa puso. Ngunit bago siya mamatay, ipinangako ko sa kanya na gagawin ko ang lahat upang iligtas ka. Umupo ako. Ang aking mga kamay ay nakakuyom.
Ang memory ni Maria, ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang malambot na mga kamay, ang kanyang mga salita ng pag-asa, lahat ito ay bumuhos sa akin. Si Maria po, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng pasasalamat. Siya po ang nag-alaga sa akin ng mga gabing yon. Siya po ang nagsabi sa akin na huwag sumuko. Siya po ang nagbigay sa akin ng pag-asa. At na yon, sabi ni Gabriel, itinulak ang leather na lalagyan patungo sa akin. May pagkakataon ka nang makuha ang hustisya? Tumingin ako sa mga dokumento. Ang mga bank statement, ang mga medical na record, ang mga email, ang lahat ng mga ebidensya ng kasinungalingan na sumira sa aking buhay. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag. Gusto kong tulungan kan ilabas ito sa liwanag, sagot ni Gabriel, sa araw ng kasal ni Nico at Bianca. Ang aking puso ay tumigil. Ang kasal na dapat sana ay akin. Sa harap ng lahat, patuloy niya, sa harap ng pamilya Valdez, sa harap ng mga kaibigan, sa harap ng lahat ng naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Umiling ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Hindi ko kaya. May anak na ako sa sinapupunan. Hindi ko kayang ilagay siya sa panganib. Tumingin si Gabriel sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Hindi mo siya ilalagay sa panganib. Ililigtas mo siya sa mundong yon. Ayaw mo bang lumaki siya sa mundong walang kasinungalingan? Ang aking mga kamay ay kusang napunta sa aking tiyan. Ang maliit na init ay naroroon pa rin. Ang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. Isipin mo, patuloy ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Kung hindi mo gagawin ito, si Leo, yan ang pangalan na ibibigay mo sa kanya, tama ba? Si Leo ay lalaki sa mundong yon. Ang mundong yon ay magsasabi sa kanya na ang kanyang ina ay isang babaeng walang silbi. Ang mundong yon ay magsasabi sa kanya na ang kanyang ama ay isang bayani. Hindi mo ba nais na malaman niya ang katotohanan? Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang aking anak, ang aking maliit na Leo, ang aking himala. Gusto ko, bulong ko, ang aking boses ay pumutok. Gusto kong malaman niya ang katotohanan, ngunit may kondisyon ka, sabi ni Gabriel na parang binabasa ang aking isip. Sabihin mo, tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ako lalabas sa harap nila. Hindi ako magsasalita. Ipapadala ko lamang ang mga ebidensya sa pamamagitan ng ibang tao. Sa parang hindi nila malalaman na ako ang nagbigay. Tumango si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghanga. Naitindihan ko. Protektahan ang iyong sarili. Protektahan ang iyong anak. Makatarungan yon. At isa pa, dagdag ko, ang aking boses ay matigas. Hindi ko nais na masaktan si Bianca. Maaring siya ang napili nila, ngunit hindi siya ang may kasalanan. Siya ay biktima rin ng kanilang kasinungalingan. Ngumiti si Gabriel, isang bihirang ngiti na nagpapainit sa kanyang muka. Yan ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang iligtas, Althea. Kahit na nasaktan ka, hindi mo nais na masaktan ng iba. Umupo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang aking mga desisyon ay malenaw. Ang aking landas ay malenaw. Gagawin ko ito, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Para sa aking anak. Para sa katotohanan. Para sa lahat ng mga taon na inalis nila sa akin. Tumango si Gabriel, kinuha ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang aking numero. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. At Althea, tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay seryoso. May isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ano yon? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Ang totoo, hindi lang ang pera ang ninakaw ni Nico. Ninakaw din niya ang pagkakataon mong maging ina sa loob ng 10 taon. Pero ngayon, may pagkakataon ka nang makuha ang hustisya. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang aking mga kamay ay kusang napunta sa aking tiyan. Ang maliit na init ay naroroon pa rin. Ang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan.
Tumayo ako. Ang leather na lalagyan ay mahigpit na hawak sa aking mga kamay. Ang mga dokumento ay mabigat, hindi lamang sa timbang, kundi sa mga kasinungalingan na kanilang inilalantad. Maraming salamat, Ate Sarmiento. Sabi ko, ang aking boses ay paos. Sa lahat ng ito, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi mo kailangan magpasalamat, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay mainit. Ginagawa ko ito para sa aking kapatid, at para sa iyo, dahil karapat-dapat kang malaman ang katotohanan. Tumango ako, ang aking mga mata ay basa. At pagkatapos, lumingon ako at naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng kampana sa itaas ng pinto ay kumalansing habang binubuksan ko ito. Ang malamig na hangin ng ulan ay humampas sa aking muka. Ang aking mga paa ay humakbang sa basang semento. Ang bawat hakbang ay mabigat sa mga dokumento na aking dala. Ngunit sa kabila ng bigat, may isang bagay na naiiba. Isang bagay na magaan. Isang bagay na mainit. Ang aking kamay ay kusang napunta sa aking tiyan. Ang maliit na init ay naroroon pa rin. Ang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. Leo! Bulong ko sa ulan. Ang aking mga luha ay humalo sa mga patak ng tubig. Malalaman mo ang katotohanan. Ipangako ko sa iyo. Hindi ka lalaki sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang aking mga hakbang ay naging matatag. Ang aking puso ay naging malakas. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, hindi ako natatakot. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, ako ay handa na. Ang sakit ay dumating ng walang babala. 10:00 ng gabi, habang naghahanda na akong matulog, may kirot na kumurot sa aking ibabang tiyan. Matalim, paulit-ulit, hindi ko kayang balewalain. Napahawak ako sa dingding, hinihingal. Ang mga kamay ko ay malamig, ang noo ko ay pinagpapawisan. Yaya Fe! Sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig. Yaya Fe, parang... Mabilis na lumabas si Yaya Fe mula sa kusina. Ang mga mata ay nanlaki nang makita akong nakayuko, hawak-hawak ang tiyan. Anak, hindi ba't masyado pang maaga? Hindi ba't 2 linggo pa bago ang... Na yun na! Ongol ko, ang sakit ay dumarating na parang alon. Yaya, na yun na! Ang mga kamay ni Yaya Fe ay nanginginig habang hinila niya ako papunta sa pinto. Sandali lang anak, tatawag ako ng sasakyan. Kayanin mo ha, kayanin mo para sa anak mo. Sumandal ako sa kanya, ang bawat hakbang ay parang isang bundok na aking inaayat. Ang hangin sa labas ay malamig, ang kalye ay tahimik. Ang mga ilaw ng mga post ay kumikislap na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Ngunit hindi ko sila nakita. Ang tanging nakikita ko ay ang mga bituin sa loob ng aking isipan. Ang mga gabing iniyakan ko ang aking kapalaran. Ang mga gabing hiniling ko sa Diyos na bigyan ako ng isang anak. Ang mga gabing sinabihan ako ni Doña Celeste na ako ay walang silbi dahil hindi ako makapagbigay ng tagapagmana. At ngayon, ang himala ngayon ay darating na. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Yaya Fe ang aking kamay. Huminga ka anak, huminga ka ng malalim, nandito lang ako. Yaya? Bulong ko, ang aking mga ngipin ay nagangalit sa sakit. Paano kung may mangyaring masama? Wala anak, mariin niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananampalataya. Ang batang ito ay himala. Hindi papayag ang Diyos na may mangyaring masama sa kanya. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Ang kanyang mga salita ay parang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Napapikit ako, ang aking mga kamay inakakuyom sa sakit. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na naiiba. May isang bagay na hindi ko naramdaman sa 10 taon ng pagdurusa. Pag-asa. Sa ospital, ang mga ilaw ay maliwanag at malamig. Ang amoy ng antiseptiko ay pumuno sa aking ilong. Ang mga nurse ay mabilis na naglakad. Ang mga doktor ay nag-uutos. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang malayo. Parang nasa likod ng isang basong dingding. Pipigain mo ang kamay ko, anak, sabi ni Yaya Fe. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Pipigain mo lang kapag masakit. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan.
Ang aking mga kamay ay kumapit sa kanya na parang sa huling piraso ng lupa sa gitna ng bagyo. Ang bawat pag-urong ay parang apoy na kumakalat sa aking katawan. Ang bawat hininga ay parang huling hininga. Ngunit hindi ako sumuko. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa kabila ng sakit, sa kabila ng takot, sa kabila ng lahat, may isang buhay na nakikipaglaban sa akin. May isang buhay na naghihintay na makita ang mundo at pagkatapos, ang lahat ay tumigil. Isang segundo ng katahimikan, isang segundo ng wala, at pagkatapos, isang sigaw, isang malakas, malinaw, perpektong sigaw. Babae po, sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng ngiti. Isang malusog na batang lalaki. Ang aking mga luha ay bumuhos ng hindi ko mapigilan. Ang aking mga kamay ay nang-inig habang iniabot sa akin ang maliit na bundle. Ang maliit na katawan na nakabalot sa puting tela. Ang maliit na muka na namumula. Ang mga mata ay nakapikit. Ang maliit na bibig ay humihikab. Anak, bulong ko. Ang aking boses ay pumutok. Anak ko! Anak, may anak ka na, sabi ni Yaya Fe sa tabi ko. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisingi. May anak ka na, Althea. Iyong anak na hinintay mo ng 10 taon. Hinawakan ko ang maliit na kamay ni Leo. Ang mga daliri ay pumulupot sa aking daliri na parang alam niyang ako ang kanyang ina. Ang kanyang balat ay malambot. Ang kanyang amoy ay bago. Ang kanyang puso ay tumitibok laban sa aking dibdib. At pagkatapos, nakita ko ito. Sa kanyang kaliwang mata sa mismong sulok, isang maliit na nunal. Isang maliit kayumangging nunal na pamilyar na pamilyar. Ang aking puso ay tumigil. Ang nunal na yon. Ang nunal na nakita ko sa tuwing titingin ako sa salamin sa loob ng 10 taon. Ang nunal na minana ni Nico mula sa kanyang ama. Ang nunal na nagpapatunay na ang batang ito ay dugo ng Valdez. Hindi, bulong ko. Ang aking mga luha ay bumabagsak sa kanyang maliit na mukha. Hindi ka magiging katulad niya. Ipinapangako ko sa iyo, Leo, hindi ka magiging katulad ng iyong ama. Hinalikan ko ang kanyang no. Ang kanyang balat ay mainit laban sa aking mga labi. Ang kanyang maliit na katawan ay kumikilos. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagmulat. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay kayumanggi, malalim, puno ng liwanag. Ang kanyang mga pisingi ay bilog. Ang kanyang ilong ay maliit. Ang kanyang bibig ay humihikab muli. Leo, bulong ko. Ang pangalan ay parang panalangin sa aking mga labi. Ang aking himala. Dahan-dahan kong inalis ang kwintas sa aking leeg. Ang maliit na puso na ginto, ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Ang kwintas na sinuot ko sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng luha, sa lahat ng sakit. Itinali ko ito sa maliit na pulso ni Leo. Ang ginto ay kumikinang sa ilaw ng ospital. Ito ay mula sa iyong lola, bulong ko. Ang aking mga daliri ay marahan na humahaplos sa kanyang pisingi. Ang tanging pamana na maibibigay ko sa iyo. Ang tanging bagay na hindi nila maaaring nakawin. Tumingin si Yaya Fe sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. Ngunit hindi siya nagtanong, hindi niya kailangan. Alam niya. Anak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot. Alam mo bang ginawa mo ang isang bagay na hindi ko inaasahan? Ano yun, Yaya? Gumiti ka, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, nakita-kitang mumiti ng totoo. Ang aking mga luha ay bumagsak muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay hindi luha ng sakit. Ang mga ito ay luha ng kagalakan, luha ng pag-asa, luha ng isang bagong simula. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Ang maliit na silid na inuupahan ko ay naging isang tahanan, hindi dahil sa mga dingding o sa bubong, kundi dahil sa maliit na buhay na lumalaki sa loob nito. Tuwing umaga, gigising ako sa tunog ng pag-iyak ni Leo. Tuwing hapon,
Patutulugin ko siya sa pamamagitan ng pagkanta ng kantang kinakanta sa akin ng aking ina nung bata pa ako. Tuwing gabi, hahalikan ko ang kanyang no at magpapasalamat sa Diyos sa himalang ibinigay niya sa akin. May nanay na lumalaban. Maririnig kong bumubulong si Yaya Fe habang nagluluto sa kusina. Ang swerte ng batang ito. May nanay na hindi susuko. At totoo yon. Hindi na ako susuko. Hindi na ako matatakot. Dahil sa tuwing titingin ako kay Leo, nakikita ko ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Nakikita ko ang dahilan kung bakit kailangan kong ipaglaban ang katotohanan. Isang hapon habang inaaakay ko si Leo sa aking mga bisig, natapos ko ang huling disenyo para sa isang maliit na kliyente. Ang aking laptop ay nasa mesa. Ang aking mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang aking mga mata ay nakatuon sa screen. Ngunit ang aking tenga ay nakatuon sa maliit na paghinga ni Leo sa tabi ko. Tingnan mo, Leo, bulong ko, itinuro ang screen. Nakita mo ba ito? Ang ginawa ng nanay mo. Ang unang proyekto ng nanay mo bilang isang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Ang kanyang maliit na bibig ay ngumiti. Isang ngiti na walang ngipin, isang ngiti na puno ng kagalakan. Ang aking puso ay natunaw. Alam mo ba? Sabi ko, ang aking boses ay malambot. Nga noong bata pa ako, kinakanta ako ng aking ina ng kantang ito. Ang kantang ito ay tungkol sa isang ibon na natutong lumipad. Isang ibon na natakot sa taas, ngunit natutong lumipad dahil may nagturo sa kanya na kaya niya. Sinimulan kong kantahin ang kanta. Ang aking boses ay pumupuno sa maliit na silid. Ang aking mga mata ay napuno ng luha sa gitna ng kanta. Ang aking boses ay pumutok sa huling linya. At natuto siyang lumipad dahil may nagturo sa kanya na kaya niya. Tumingin si Leo sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. At pagkatapos, ang kanyang maliit na kamay ay umabot sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay humahaplo sa aking pisngi. Napahikbi ako. Hinalikan ang kanyang no. Ikaw ang aking ibon, Leo, at ipapakita ko sa iyo kung paano lumipad. Ipinapangako ko. Ang hapon ay lumipas na parang panaginip. Ang gabi ay dumating na parang isang malambot na yakap. Ang mga bituin ay kumikislap sa langit. Ang buwan ay nagbigay ng liwanag sa maliit na silid. At pagkatapos, may kumatok sa pinto. Tumingin ako kay Yaya Fe. Ang aking mga mata ay puno ng mga tanong. Nagkibit-balikat siya. Ang kanyang mga mata ay nagtataka rin. Sandali, sabi ko. Inilapag si Leo sa kanyang duyan. Sino kaya yon sa ganitong oras? Binuksan ko ang pinto. Ang aking puso ay kalmado. Ang aking isipan ay panatag. At pagkatapos, nakita ko sila. Si Nico at si Bianca. Si Bianca na may hawak na isang cream na sobre. Ang kanyang mga labi ay nakaangat sa isang ngiti na puno ng tagumpay. Si Nico na nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Althea, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay matamis ngunit mapanakit. Kumusta ka na? Nagdaan lang kami. Nais naming ipakita sa iyo ang aming imbitasyon sa kasal. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga paa ay tila nakaugat sa sahig. At pagkatapos, narinig ko ang pag-iyak ni Leo mula sa loob. Ang mga mata ni Nico ay napunta sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ano? Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay pumutok. Ano yun? Ang aking mga bisig ay kusang yumakap sa aking sarili, na parang pinoprotektahan ang aking sarili mula sa kanilang mga titig. Anong ginagawa ninyo dito? Tanong ko. Ang aking boses ay matigas. Ngunit, hindi ako pinansin ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto, sa direksyon ng tunog. Ang kanyang mga hakbang ay pasulong, na parang may humihila sa kanya. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. May bata ba dito? Althea, may anak ka ba? At pagkatapos, narinig ko ang pag-iyak ni Leo mula sa kwarto. Malakas, malenaw, tumatawag sa akin. Ang aking mga paa ay naging mabigat. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Umalis kayo, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Umalis kayo sa bahay ko.
Ngunit hindi ako pinakinggan ni Nico. Ang kanyang mga hakbang ay patuloy, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kwarto. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Takot. Hindi para sa akin. Para kay Leo. Ang aking anak. Ang aking himala. Ang aking dahilan upang mabuhay. At nang tumingin ako kay Nico, nakita ko sa kanya mga mata ang isang bagay na kinatatakutan ko. Pagkilala. Anak ko ba yan? Hindi ito tanong. Hindi ito bulong. Ito'y isang pagsingil, malamig, matigas, at puno ng pagmamay-ari. Ang boses ni Nico ay pumuno sa maliit kong sala, at sa isang segundo, ang lahat ng init na aking naramdaman kanina ay napalitan ng isang kirot na bumabalot sa aking dibdib. Nanigas ang katawan ko. Ang mga kamay ko ay yumakap kay Layo, idinikit siya sa aking dibdib na parang kalasag. Ang aking lalamunan ay sumikip, walang salitang lumalabas. Ang aking mga paa ay tila nakaugat sa sahig, hindi makagalaw, hindi makatakbo. Althea! Ang boses ni Nico ay pumutok. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatitig kay Layo. Sagutin mo ako. Anak ko ba yan? Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang likod ni Layo. Nararamdaman ang kanyang maliit na paghinga laban sa aking balikat. Ang kanyang nunal sa sulok ng mata, ang nunal na kapareho ng kay Nico, ay tila sumisigaw sa akin. Ang mundo ay umikot. Ang mga dingding ng aking maliit na bahay ay tila nagsasara sa akin. Nico? Ang boses ni Bianca ay naguguluhan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa braso ng asawa. Ano mangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan? Hindi siya pinansin ni Nico. Ang kanyang mga hakbang ay pasulong. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap kay Layo. Kailangan kong malaman. Anea, ang kanyang boses ay paos. Kailangan kong malaman kung anak ko siya. Dahan-dahan akong umurong. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huwag mo siyang hawakan, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig ngunit matatag. Huwag mong lalapitan ang anak ko. Anak mo? Tumigil si Nico. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Kung anak ko yan, Althea, kung anak mo? Ang aking mga mata ay napuno ng apoy. 10 taon. 10 taon mong sinabi sa lahat na ako ang may problema, na ako ang baog, na ako ang dahilan kung bakit walang anak ang pamilya Valdez. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak si Layo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang bawat tibok ay parang martilyo sa aking dibdib. At ngayon, dahil nakita mo ang mukha mo sa kanya, bigla mo siyang kukunin? Para sa'yo, kasangkapan lang ba ang mga bata para patunayan ang pagkalalaki mo? Ang mukha ni Nico ay nagbago. Ang kanyang mga panga ay nagsara. Ang kanyang mga mata ay naging malamig. Huwag mong gawing komplikado ang mga bagay, Althea. Kung anak ko siya, may karapatan ako. May karapatan? Napatawa ako ng mapait. Ang aking boses ay pumutok. 10 taon mong inalis ang karapatan kong maging ina. 10 taon mo ginawa akong katawa-tawa sa harap ng pamilya mo. 10 taon mong sinisi ako sa isang bagay na hindi ko kasalanan. Lumapit si Nico. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Kung anak ko siya, kukunin ko siya, aniya. Ang kanyang boses ay mababa, nagbabanta. Hindi mo kayang lumaban sa pamilya Valdez. Alam mo yan? Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang aking mga bisig ay nanginginig habang yumakap kay Leo. Ang aking anak, ang aking himala, ay nakadama ng aking takot at nagsimula siyang umiyak. Ang kanyang maliit na boses ay pumuno sa silid, isang sigaw na tumatago sa aking puso. Teka, ang boses ni Bianca ay pumutol. Ang kanyang kamay ay humila sa braso ni Nico. May anak ka sa kanya? Habang tayo, Bianca, hindi ito ang oras. Pagalit na sabi ni Nico, inalis ang kanyang kamay. Anong hindi oras? Ang boses ni Bianca ay tumaas. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula na mag-alab. Sasabihin mo sa akin na may anak ka sa dati mong asawa habang nagpaplano tayo ng kasal? Bianca, tiningnan mo ako sa mata at sinabi mong wala nang natitira sa inyo ni Althea. Natapos na ang lahat. Na ako ang bago mong simula. Ang kanyang boses ay nanginginit. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa.
At na yon may bata, tumahimik ka! Sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay yumanig sa maliit na silid. Umiyak si Leo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig laban sa akin. Ang aking puso ay nadudurog. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Para sa aking anak na hindi dapat marinig ang mga ganitong klasing pag-uusap. Umalis kayo, sabi ko. Ang aking boses ay pumutok. Umalis kayo sa bahay ko ngayon. Hindi ako pinansin ni Nico. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Leo. Ang kanyang muka ay maputla. Kailangan kong magpasuri ng ADN, aniya. Ang kanyang boses ay paos. Kailangan kong malaman, para saan? Ang aking boses ay matigas. Ang aking mga mata ay nagsisimula ng uminit. Para masabi mo sa lahat na tama ka? Na hindi ka baog? Na hindi ka nagkulang? Ang mukha ni Nico ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay nanigas. Anong sinabi mo? Alam ko, Nico. Sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Alam ko ang tungkol sa mga resulta ng pagsusuri. Alam ko na ikaw ang may problema. Alam ko na itinago mo ito sa lahat. Sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa akin. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Leo. Althea! Ang boses ni Bianca ay mahina. Ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Anong sinasabi mo? Tumahimik ka, Bianca. Utos ni Nico. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Sasabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Sasabihin mo sa akin kung bakit nanginginig ka. Sasabihin mo sa akin kung bakit. Sinabi kong tumahimik ka. Ang sigaw ni Nico ay yumanig sa mga dingding. Umiiyak si Leo. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng takot. Ang aking puso ay sumasabog. Tingnan mo ang ginagawa mo, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig. Tingnan mo ang takot sa mga mata ng anak mo. Hindi mo pa siya kilala at tinatakot mo na siya. Ang mga mata ni Nico ay napunta kay Leo. Ang kanyang mukha ay nagbago. Isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya. Pagkalito, takot, at isang bagay na parang panghihinayang. Althea! Ang kanyang boses ay paos. Kailangan kong malaman, hindi mo kailangan. Putol ko, ang aking boses ay matatag. Hindi mo kailangan ng ADN para malaman. Tumingin ka sa kanya, tumingin ka sa kanyang mga mata, tumingin ka sa kanyang nunal. Ang mga mata ni Nico ay napunta sa nunal, sa sulok ng mata ni Leo. Ang kanyang katawan ay yumanig. Oo, sabi ko, ang aking boses ay pumutok. Kamukha mo siya. At yon ang dahilan kung bakit kailangan kong protektahan siya. Hindi ko siya hahayaang lumaki sa mundong yon. Sa mundong puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Lumapit si Nico. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Althea, hindi mo ako mapipigilan. Subukan mo, sabi ko. Ang aking boses ay malamig. Subukan mong lumapit sa anak ko at ipapakita ako sa lahat ang totoo. Ang mga resulta ng pagsusuri, ang mga dokumento, ang lahat ng itinago mo. Ang mukha ni Nico ay namutla. Wala kang ebidensya, mayroon ako, putol ko, ang aking boses ay kalmado. At handa akong gamitin ito kung kinakailangan. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Leo. Ang kanyang maliit na boses ay unti-unting humihina. Althea, ang boses ni Nico ay mababa, nagbabanta. Kung gagawin mo yan, sisiraan kita. Sisiraan ko ang anak mo. Anak natin, pagwawasto ko. Ang aking boses ay matigas. Anak natin, Nico. At yan ang dahilan kung bakit kailangan mo umalis, ngayon. Bago ko gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Ang mga mata ni Nico ay nag-aapoy. Hihingi ako ng korte, anya. Ang kanyang boses ay malamig. Makikita natin kung sino ang mananalo. Umalis ka na, sabi ko. Ang aking boses ay pumutok. Umalis ka na sa bahay ko. Tumingin si Nico kay Leo. Ang kanya mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. At pagkatapos, lumingon siya. Ang kanya mga hakbang ay mabigat, ang kanyang katawan ay naninigas.
Bianca, umalis na tayo, utos niya. Ngunit hindi kumilos si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Ang kanyang muka ay maputla. Bianca! Sigaw ni Nico. Sandali, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay mahina. Sandali lang. Tumingin siya kay Nico. Ang kanyang mga mata ay nagsisiyasat. Bakit ka nanginginig? Bakit ka natatakot? Anong itinatago mo sa akin? Wala, mabilis na sabi ni Nico. Wala akong itinatago. Kasinungalingan! Bulong ni Bianca. Ang kanyang boses ay pumutok. Nakikita ko sa mga mata mo. May itinatago ka. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang tanging naririnig ay ang paghinga ni Leo. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaka-relax laban sa akin. Althea? Ang boses ni Bianca ay mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. May gusto ako malaman tungkol kay Nico. At sa tingin ko, ikaw lang ang makakapagsabi sa akin ng totoo. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay napunta kay Nico. Ang kanyang muka ay namumutla. Bianca, umalis na tayo, utos ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngayon. Hindi, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi pa ako handang umalis. Hindi pa ako handang mabuhay sa kasinungalingan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong. At sa sandaling yon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Takot, pagkalito, at isang pagnanais na malaman ang totoo. Althea, sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay mahina. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak si Leo. Ang aking anak ay nagsimulang umiyak muli. Ang kanyang maliit na boses ay puno ng gutom. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang tawag ni Leo, ang kanyang pangangailangan, ang kanyang pag-asa. At alam ko na hindi ko siya pababayaan. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa mundong puno ng kasinungalingan. Bianca, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Umupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Ang mga mata ni Bianca ay nagliwanag. Ang kanyang katawan ay nakaka-relax. Ang kanyang mga balikat ay bumaba. Althea? Ang boses ni Nico ay nagbabanta. Huwag mang gawin ito, tumahimik ka, sabi ko. Ang aking boses ay matigas. Tumahimik ka at makinig ka. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang tanging naririnig ay ang pag-iyak ni Leo. Ang kanyang maliit na boses ay unti-unting humihina. At sa sandaling yon, alam ko na ang lahat ay magbabago. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng pagpapanggap. Ang lahat ng sakit. Ay malapit ng matapos. Bianca, umalis na tayo. Utos ni Nico. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Ngunit hindi kumibo si Bianca. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Hinihintay ang sagot na hindi ko pa alam kung paano sasabihin. Bianca! Muli niyang sigaw. Ngunit mas matindi na. Sandali, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay matigas. Sabi ko, sandali. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan. Althea, gusto kong malaman. Anong totoo? Anong itinatago niya? Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Nico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang kanyang kwelyo. Ang ugali na yon. Ang ugali na lagi niyang ginagawa tuwing nagsisinungaling siya. Bianca, sabi ko. Ang aking boses ay mahina. Huwag mong itanong ito dito. Huwag sa harap niya. Bakit? Ang boses ni Bianca ay pumutok. Anong meron? Anong hindi ko alam? Bianca, tama na! Si Nico ay humakbang palapit. Ang kanyang kamay ay humawak sa braso ni Bianca. Uuwi na tayo. Na yon. Ngunit ang mga mata ni Bianca ay nanatiling nakatutok sa akin. At sa sandaling yon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Kahinaan. Takot. At isang pagnanais na malaman ang totoo kahit na masakit. Althea,
mahina niyang sabi. Bukas, kape tayo. May sasabihin ka sa akin, hindi ba? Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay napunta kay Nico. Ang kanyang muka ay namumutla. Bianca, panimula ni Nico. Tumahimik ka! Putol ni Bianca. Ang kanyang boses ay malamig. Bukas, Althea. Sasabihin mo sa akin ang lahat. Tumingin siya kay Nico. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot. At ikaw? Huwag mong subukang pigilan ako. Dahil kung gagawin mo, mas lalo kong hahanapin ang katotohanan. Ang katahimikan ay pumuno sa silid. Ang tanging naririnig ay ang paghinga ni Leo. Ang kanyang maliit na katawan ay nakaka-relax laban sa akin. At sa sandaling yon, alam ko na ang lahat ay magbabago. Kinabukasan, maagang-maaga akong nagising. Si Leo ay natutulog pa. Ang kanyang maliit na mukha ay payapa. Hinalikan ko ang kanyang no. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Mananatili si Yaya Fe sa'yo, anak? Bulong ko. Sandali lang akong aalis. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mukha ay pagod. Ang aking mga mata ay may maitim na bilog. Ngunit ang aking puso ay matatag. Dinala ko ang aking maliit na bag. Ang laman ay mga dokumento na maingat kong itinago. Ang mga resulta ng pagsusuri. Ang mga papel ng transaksyon. Ang lahat ng ebidensya na naghihintay ng tamang panahon. Ang coffee shop ay tahimik nang dumating ako. Pumili ako ng mesa sa sulok, malayo sa mga bintana. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Bianca. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagod. Umupo siya sa harap ko nang walang bata. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mesa. Sabihin mo sa akin, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kung niloloko mo ako, sisirain kita. Hindi ako kumibo. Binuksan ko ang aking bag, inilabas ang mga dokumento at inilagay sa harap niya. Basahin mo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Tumingin siya sa akin, nag-aalangan. Pagkatapos binuksan niya ang unang papel. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat linya. Ito, totoo ba ito? Ang kanyang boses ay pumutok. Totoo, sabi ko. 10 taon kong dinanas ang sisi, hindi ko alam na may ebidensya pala. Itinago niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Ang mga resulta ng pagsusuri, siya pala ang may problema, hindi ikaw, hindi ako. Ulit ko, ang aking boses ay mahina. Ngunit 10 taon kong binanas ang lahat, ang mga mata ng pamilya niya, ang mga mata ng lahat. Akala nila ako ang sira, akala nila ako ang hindi kumpleto. Ang katahimikan ay pumuno sa mesa. Ang tanging naririnig ay ang paghinga ni Bianca. Ang kanyang mga balikat ay bumababa. At ito, sabi ko, itinulak ang isa pang papel. Ang mga transaksyon, ang pera ng kumpanya, ang mga account na hindi niya alam na alam ko. Binasa niya ito, ang kanyang muka ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Niloko niya ako, bulong niya. Akala ko ako ang nanalo. Akala ko mas matalino ako sa'yo, pero tanga rin pala ako. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang sinusubukang itago ang kanyang pag-iyak. Tanga ako. Ulit niya. Ang kanyang boses ay pumutok. Tanga ako dahil pinaniwalaan ko siya. Dahil pinaniwalaan ko ang lahat ng kasinungalingan niya. Umupo ako ng tahimik. Hindi ako nag-alok ng panyo. Hindi ako nagsalita. Hayaan ko lang siyang maramdaman ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi mo kasalanan, sabi ko. Ang aking boses ay mahina. Ganyan talaga silang magaling magtago ng totoo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa lahat? Dahil walang maniniwala sa akin, sabi ko. 10 taon akong sinisisi. 10 taon akong tinawag na walang kwenta at walang nakinig sa akin.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Gagawin ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Gagawin ko ang lahat para sirain siya sa araw ng kasal namin. Nagulat ako. Bakit mo gagawin? Kasal mo yon? Numiti siya ng mapait. Ang kanyang mga luha ay nanunuot sa kanyang mga mata. Mas gugustuhin kong sirain ang kasal ko kaysa pakasalan ang sinungaling. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang kanyang katawan ay matatag. Bianca, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Kung gagawin mo ito, wala nang babalikan. Sisirain mo ang pangalan mo. Sisirain mo ang pamilya mo. Alam ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig. Ngunit mas gugustuhin kong maging totoo sa sarili ko kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Ang katahimikan ay pumuno sa mesa. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling yon, alam ko na may isang bagay na nagbago. Kailangan nating magplano, sabi ko. Kailangan nating maging maingat. Gagawin natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Gagawin natin ang tama. Ang kanyang kamay ay humawak sa akin. Ang kanyang mga daliri ay mainit. Althea, salamat sa pagtitiwala sa akin. Hindi ako kumibo, ngunit sa aking puso alam ko na ang lahat ay magbabago. At sa sandaling yon, narinig ko ang aking telepono na nag-vibrate. Tumingin si Bianca sa kanyang telepono, ang kanyang mukha ay nagbago. Si Nico, bulong niya. Nasa labas siya, sabay tayong umuwi. Tumingin siya sa bintana, ang kanyang mukha ay namutla. Nandyan ang sasakyan niya. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Kailangan kong umalis. Oo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabilis. Sa likod, may exit doon, mabilis. Tumayo ako, ang aking bag ay nakasabit sa aking balikat. Ngunit bago ako makaalis, hinawakan niya ang aking kamay. Althea, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng init. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Tumango ako. Mag-ingat ka, Bianca. At pagkatapos, tumakbo ako patungo sa likod. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Narinig ko ang pinto na sumara sa likod ko. Ang tunog ay pumutok sa aking mga tainga. At sa sandaling yon, alam ko na ang lahat ay magbabago. Ang lahat ng kasinungalingan. Ang lahat ng pagpapanggap. Ang lahat ng sakit. Ay malapit ng matapos. Kung sino man ang may alam ng anumang dahilan kung bakit hindi dapat ituloy ang kasal na ito, magsalita ngayon o tumahimik magpakailanman. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ungaw sa buong simbahan, ngunit sa akin, tila ba ang mundo ay tumigil sa paggalaw. Ang aking mga kamay ay nanlamig sa ilalim ng mesa. Ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paghinga ay tila isang daing. Ako po, may sasabihin ako. Ang boses ni Bianca ay pumutol sa katahimikan na parang baso na nabasag. Ang buong simbahan ay napuno ng bulungan. Ang mga ulo ay napalingon sa kanya. Ang kanyang puting damit pangkasal ay kumikinang sa ilaw ng mga kandila. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na may galit na hindi napapansin ng karamihan. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na halos hindi ko na marinig ang aking sariling pag-iisip. Nakaupo ako sa pinakadulong hilera. Ang aking malapad na sombrero ay nakatakip sa aking muka. Sa tabi ko, si Gabriel ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa eksena sa harap. Handa ka na ba? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin ako sa altar kung saan nakatayo si Nico. Ang kanyang muka ay namumutla. 10 taon akong naghintay para sa araw na ito. Sagot ko, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Sa altar, si Bianca ay humarap sa mga bisita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mikropono. Ngunit ang kanyang boses ay malinaw. Bago ako sabihin ang aking oo, kailangan kong sabihin ang totoo. Simula niya, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa paligid ng simbahan.
Ang lalaking ito na nakatayo sa harap ko, si Nico Valdez, ay isang sinungaling. Ang bulungan ay naging sigaw. Ang mga tao ay tumayo, afkanalang mga mata ay dilat sa pagkagulat. Si Doña Celeste, na nakaupo sa harap, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay puti na parang papel. Nico Valdez, patuloy ni Bianca, ang kanyang boses ay lumalakas. Sa loob ng 10 taon, sinisi niya ang kanyang dating asawa na si Althea sa kanyang pagkabaog. Ngunit ang totoo, siya ang may problema. Itinago niya ang kanyang mga medical records upang si Althea ang masisi. Bianca! Sigaw ni Nico. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Anong ginagawa mo? Binaliwala siya ni Bianca. Itinago niya ang katotohanan. At hindi lang yon. Ninakaw niya ang 50 milyong piso mula sa sarili niyang kumpanya. Ginamit niya ang pera ng pamilya para sa kanyang mga bisyo at kasinungalingan. Ang simbahan ay sumabog sa ingay. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang mga camera ay kumikislap. Si Nico ay sumugod kay Bianca, ngunit iniwasan niya ito. Itigil mo na ang pagsisinungaling, Nico, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay malamig. Tapos na. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig. Inalis ko ang aking sombrero at ang mga mata ng lahat ay napalingon sa akin. Ang katahimikan ay biglang pumuno sa simbahan. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Ang babaeng sinisi sa lahat ng mga taon na ito. Lumakad ako sa gitnang daanan. Ang bawat hakbang ay tila 1,000 taon. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuto kay Nico. 10 taon kong binanas, ang hiya na hindi ko naman kasalanan. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw sa kabila ng aking mga kamay na nanginginig. 10 taon kong pinaniwala, ang ako ang may problema. Pero ngayon, alam na ng lahat ang totoo. Inilahad ko ang mga dokumento na hawak ko. Ang mga papel ay kumakalusko sa aking mga kamay. Narito ang ebidensya. Ang lahat ng ito ay totoo. Si Doña Celeste ay sumugod sa akin. Ang kanyang muka ay galit. Althea, Anong kalokohan ito? Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng sakit na pinigil ko sa loob ng 10 taon. Alam ninyo po ang totoo, Donya. 10 taon ninyo akong sinisi para protektahan ang anak ninyo. Ngayon, kaya naman ang magdusa. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umupo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala kayong ebidensya! Sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay basag. Lahat ng yan ay peke! Ngunit bago pa man ako makasagot, isang boses ang nagsalita mula sa likuran. Maliban po sa recording na ito. Si Gabriel ay tumayo, ang kanyang telepono ay nakataas. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. 10 taon na ang nakalipas. Noong gabi ng inyong ika-10 anibersaryo, may naitala akong pag-amin ni Ginong Valdez. Ang simbahan ay natahimik. Ang lahat ay nakatingin kay Gabriel habang pinindot niya ang play button. At pagkatapos, narinig namin ang boses ni Nico. Oo, naitago ko na ang records. Hindi nila malalaman na ako ang may problema. Ang boses ay pumuno sa simbahan, malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang mga mukha ng mga bisita ay nagbago mula sa pagkagulat tung sa pagkasuklam. Si Nico ay umatras. Ang kanyang mukha ay puti. I-off mo yan! Sigaw niya, ngunit walang gumalaw. Hindi nila malalaman na ako ang may problema, na ako ang hindi makapag-anak, na ako ang sira. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kutsilyo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa, lahat ng mga taon ng pagiging sinisi, lahat ng iyon ay lumabas sa isang iglap. Tumingin ako kay Nico. Ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko mapigilan. 10 taon! Bulong ko. 10 taon kong dinanas ang lahat ng ito. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at sa sandaling yon, nakita ko ang takot sa kanyang muka. Ang takot ng isang tao na nahuli sa kanyang kasinungalingan. At pagkatapos, narinig namin ang isang tunog na hindi namin inaasahan.
Ang tunog ng tela na nahuhulog sa sahig. Lumingon ako at nakita ko si Bianca, nakatayo sa altar na wala ng damit pang kasal. Ang kanyang puting damit ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sakit. "Ayoko nang ituli ito," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Hindi ako magpapakasal sa sinungaling." Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin at sa sandaling yon, may isang bagay na nagbago sa pagitan namin. Hindi na kami magkaaway. Hindi na kami magkaribal. Kami ay mga biktima ng parehong lalaki. Ang simbahan ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga tao ay nagsisigawan. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga boses ay naghahalo sa isa't isa. Si Nico ay nakatayo sa altar. Ang kanyang muka ay wala ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Gabriel sa aking tabi. "Tapos na, Althea." Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng luha. "Oo," bulong ko. "Tapos na." Ngunit sa aking puso, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan hindi na ako magiging biktima. Isang kabanata kung saan ako ang magiging bida ng aking sariling kwento. 3 araw na ang nakalipas mula nang maguno ang kasal na dapat sana'y magtatakda ng bagong simula para kay Nico. 3 araw na ang nakalipas mula nang ako'y tumayo sa harap ng lahat at ibinunyag ang katotohanang itinago nila sa akin sa loob ng 10 taon. At sa loob ng 3 araw na ayon, hindi tumigil ang telepo, nako sa pagring. "Mrs. Reyes, isang pahayag po mula sa inyo tungkol sa investigasyon kay Ginoong Valdez." "Mrs. Reyes, totoo po bang sira ang anak ninyo?" "Mrs. Reyes, ano po ang masasabi ninyo sa pag-ospital ng biyenang..." Isinara ko ang telepo at inilapag ito sa mesa. Ang mga boses ng mga reporter ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tenga, ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Sa loob ng 10 taon, ako ang tinawag na sira. Ako ang may problema. Ako ang hindi karapat-dapat. Ngayon, gusto nilang marinig ang aking kwento, ngunit hindi ko na kailangang ipaliwanag ang aking sarili sa kanila. Lumingon ako kay Leo, na mahimbing na natutulog sa kanyang crib. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaakyat baba sa bawat paghinga. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti sa kanyang panaginip. Hindi niya alam ang kaguluhang nagaganap sa labas ng aming tahanan. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, natutuwa akong may isang taong hindi alam ang sakit na pinagdaanan ko. Ang unang beses na nakita ko si Nico pagkatapos ng kasal ay hindi sa harap ng mga kamera, kundi sa harap mismo ng aking pintuan. Pinuksan ko ang pinto para kunin ang gatas na inihatid ng delivery rider. At naroon siya, nakaluhod sa semento, ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay hindi nakapita-pitagan. Ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso ay mukhang wasak. "Althea," sabi niya, ang kanyang boses ay paos. "Patawarin mo ako. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong ayusin ang lahat." Tumayo ako roon, hawak ang pintuan, nakatingin sa kanya. Ang aking puso ay hindi tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay hindi nang inginig. Sa halip, may kakaibang kalmado akong naramdaman. Ang kalmado ng isang taong nakalabas na sa bagyo. "Gusto kong makita si Leo," patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Anak ko siya, Althea. Karapatan kong makilala siya." "Karapatan?" Ulit ko ang salita, at naramdaman ko ang pait sa aking dila. 10 taon mong ipinagkait sa akin ang karapatang maging ina, Nico. 10 taon mong sinabi sa lahat na ako ang sira. 10 taon mong pinanood akong magdusa sa mga mata ng pamilya mo, ng sarili mong ina, nang hindi mo inaamin ang totoo. Tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay may putik. "Alam kong nagkamali ako. Alam kong marami akong kasalanan, pero ano?" Putol ko. "Pero gusto mo na ngayong maging ama? Na yung alam na ng lahat na ikaw ang may problema? Na yung wala ka ng ibang mapuntahan?" Ang kanyang mukha ay nagbago. Nakita ko ang sakit, o baka hindi.
Baka nakita ko lang ang sakit na gusto niyang ipakita sa akin. Miko, hindi mo kayang ayusin ang 10 taon ng kasinungalingan sa isang tawad. Isinara ko ang pinto. Sandali akong tumayo roon, ang aking noo ay nakadikit sa malamig na kahoy. At pagkatapos, naramdaman ko ang mga luha. Hindi ang mainit na luha ng galit o sakit, kundi ang malamig na luha ng paglaya. Ang mga luha ng isang taong sa wakas ay nakalaya na sa tanikala na hindi niya alam na suot niya. Mula sa loob, narinig ko ang mahinang iyak ni Leo. Pinunasan ko ang aking mga mata at naglakad palapit sa kanya. Makalipas ang 2 araw, may dumating na bisita na hindi ko inaasahan. Nakita ko si Bianca na nakatayo sa aking pintuan, may dalang maliit na kahon na kahoy. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit hindi malamig. Wala na ang kasuotang pangkasal. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Althea, Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Maaari ba kitang makausap? Tumango ako at pinapasok siya. Umupo kami sa aking maliit na sala. Ang kahon ay nakalapat sa kanyang kandungan. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Nahanap ko ito sa lumang desk ni Nico. Sabi niya sa wakas, inilalapit ang kahon sa akin. Sa tingin ko, sayo ito dapat. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. At dun, sa loob, nakita ko ang mga litrato. Ang aming mga litrato ng kasal. Ang aking damit pangkasal, ang aking ngiti na puno ng pag-asa, ang aking mga mata na hindi pa alam ang sakit na darating. Ang mga litratong inakala kong nawala na. Bakit? Bakit ito nasa kanya? Bulong ko, ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang litrato. Hindi ko alam, sagot ni Bianca. Pero nung makita ko ito, alam kong hindi sa akin ito. Hindi ito bahagi ng aming kwento. Ito ay sayo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ko siya. Hindi bilang karibal, hindi bilang kahalili, kundi bilang isang babae na nalinlang din. Bianca, hindi kita kaibigan, sabi ko, inuulit ang kanyang mga salita. Pero, salamat. Numiti siya. Isang payak na ngiti, walang pagkukunyari. Althea, hindi kita kaibigan. Pero nirerespeto kita. Hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginawa mo. Tumayo siya, handa nang umalis. Ngunit bago siya makarating sa pinto, lumingon siya. Sinabi ko na kay Nico na hindi ko siya kakasuhan. Hindi ko na kailangan pang dumagdag sa paghihirap niya. Pero sinabi ko rin sa kanya na hindi ko siya makakalimutan at hindi ko siya mapapatawad. Umalis si Bianca at ako'y naiwang nakaupo sa aking sala. Hawak ang mga litratong minsan kong inakalang nawala. Ang aking mga luha ay bumagsak sa lumang litrato at sa unang pagkakataon hindi ito masakit. Kinabukasan dumating si Gabriel. Dala niya ang mga dokumento, ang mga papeles para sa legal na pagkilala kay Layo, ang mga papeles para sa aking kalayaan. Umupo kami sa aking mesa at pinagdaanan namin ang bawat pahina. Ang lahat ay maayos na, sabi niya, itinuturo ang isang pahina. Ang kustudya ni Layo ay sayo, si Nico ay walang karapatang, alam ko, putol ko, numiti. Nagtiwala ako sayo, Gabriel. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang init sa kanyang mga mata. Ang init na hindi ko napansin nung una kaming magkita, nung ako'y puno pa ng galit at sakit. Mula sa kabilang kwarto, narinig namin ang pag-iyak ni Layo. Tumayo ako nungit inunahan ako ni Gabriel. Sandali, sabi niya. Hayaan mo akong, kaya ko, sabi ko, numiti. Sanay na ako. Ngunit hindi niya ako pinansin. Pumasok siya sa kwarto at narinig ko ang kanyang boses na umaawit, isang simpleng himig, malambot at mahinahon. Nang sumilip ako, nakita ko si Gabriel na hawak si Layo. Ang sanggol ay nakatingin sa kanya na may malalaking mata. Kamukha mo siya, sabi ni Gabriel, lumingon sa akin. Umiling ako. Sabi nila, kamukha raw ng ama niya. Binalik ni Gabriel ang tingin kay Layo. Ang kanyang daliri ay marahang hinahaplos ang pisingi ng sanggol. Hindi. Ang ngiti niya sa'yo galing. Tumayo ako roon, nanonood sa kanila.
Ang aking anak na minsang itinuring na kahihiyan ay nakangiti kay Gabriel. Isang ngiti na walang pag-aalinlangan, walang takot, walang sakit. Sa sandaling iyon, may nagbago sa akin. Hindi ko alam kung ano, ngunit naramdaman ko ito. Isang bagay na lumalaki sa aking dibdib. Isang bagay na hindi ko pa nararamdaman sa loob ng 10 taon. Pag-asa. Nang gabing iyon, pagkatapos pakainin si Layo at patulugin siya, umupo ako sa aking maliit na balkona. Ang hangin ay malamig, ang mga bituin ay maliwanag. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, ako'y nag-iisa at hindi ako natatakot. Hinawakan ko ang aking tiyan, ang lugar kung saan lumaki si Layo, ang lugar na minsang sinabing sira, ang lugar na naging dahilan ng aking paghihirap, ngunit naging dahilan din ng aking kalayaan. At pagkatapos, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Sumagot ako. Ang aking boses ay mahina. Hello? Mrs. Reyes? Ang boses sa kabilang linya ay formal, parang taga-ospital. Ito po ang Manila General Hospital. Ang inyong ina... Ang aking puso ay tumigil sandali. Ang nanay ko? Patay na siya 10 taon na ang nakalipas. Sandaling katahimikan. Pasensya na po, may nag-claim po na siya ang inyong ina. Nasa ospital po siya. Sinasabi niyang kailangan kanyang makita bago... Bago ano? Putol ko. Ang aking boses ay nanginginig. Bago maging huli ang lahat, Mrs. Reyes. Ang telepono ay halos mahulog sa aking mga kamay. Mula sa loob ng bahay, narinig ko ang pag-iyak ni Layo. Ang kanyang pag-iyak ay sumasabay sa tibok ng aking puso, mabilis at naguguluhan. Mrs. Reyes, nandyan pa po ba kayo? Tumingin ako sa loob. Nakita ko si Layo na gising na. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng luha. At sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pakiramdam na ang lahat ng aking pinagdaanan, ang lahat ng aking sakit, ang lahat ng aking paghihirap ay hindi pa tapos. Mrs. Reyes? Oo? Bulong ko, ang aking boses ay basag. Nandito pa ako. Ngunit sa aking puso, alam kong hindi na ako ang parehong Althea. Ang Althea na minsang natakot, minsang nagduda, minsang nagmakaawa, siya ay nawala na. Ang bagong Althea ay nakatayo na ngayon, handa sa anumang darating, kahit na hindi niya alam kung ano yon. 3 taon na ang lumipas. Ang aking studio ay hindi na lamang isang maliit na kwarto sa bahay. Isa na itong opisina na may 5 empleyado, puno ng mga tela, sketch at sinulid. Ang pangalan na Althea Reyes Designs ay nakasulat sa salamin ng pinto. At tuwing nakikita ko ito, may ngiti akong hindi mapigilan. Ngunit ang pinakamagandang tanawin sa studio ay hindi ang mga disenyo, kundi ang maliit na batang lalaki na tumatakbo sa pagitan ng mga mesa. Hawak ang kanyang krayola, nag-iiwan ng mga guhit sa kahit saang papel na kanyang maabot. Leo, huwag mo guluhin ang ginagawa ng nanay mo! Sigaw ni Yaya Fe. Hinahabol siya sa paligid ng studio. Tumawa si Leo. Ang kanyang maliit na mga paa ay mabilis. Titingnan ko lang po, Yaya. Titingnan? Iginuguhitan mo nga ng bilog ang proposal sketch ng nanay mo. Tiningnan ko ang aking mesa. At totoo nga, may malaking bilog na pula sa gitna ng aking pinakabagong disenyo. Ngunit sa halip na mainis, napangiti ako. Fe, hayaan mo na. Sabi ko, kinuha ang papel. Mas maganda nga siya ngayon, may punto siya ng focus. Tumawa si Yaya Fe, inalog ang kanyang ulo. Ikaw talaga, Althea. Kahit anong gawin ng batang yan, hindi mo siya mapagalitan. Kasi naman, sabi ko, inangat si Leo at hinalikan ang kanyang pisingi. Ang artista natin dito, namana niya ang talento sa akin. Talaga po, nanay? Namumungay ang mga mata ni Leo. Magaling po ba ako? Oo, bulong ko sa kanya. Ikaw ang pinakamagaling na artista na nakilala ko. Lumipas ang mga taon at sa bawat araw nakikita ko ang paglaki ni Leo. Ang kanyang mga mata na may kislap na katulad ng sa akin. Ang kanyang ngiti na may ngiti ni Gabriel. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa paglipas ng panahon,
Ang sakit na dating pumupuno sa aking puso ay napalitan ng isang bagay na mas magaan. Hindi ko nakalimutan si Nico. Hindi ko rin siya napatawad. Ngunit natutunan kong mabuhay nang wala siya. At yon, para sa akin, ay isang himala na mas malaki pa sa lahat. Nanay! Nanay! Sigaw ni Layo, tumatakbo patungo sa pinto. Tito Gab! Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na nakatayo sa pintuan, may dalang paper bag at niti. Tito Gab, may dala ka bang chocolate? Tanong ni Layo, niyakap ang binti ni Gabriel. Tumawa si Gabriel, inangat si Layo. Para sa'yo palagi. Pinuksan ni Layo ang bag at ang kanyang mga mata ay lumaki nang makita ang tsokolate. Salamat, Tito Gab! Salamat, Gabriel. Sabi ko, nilapitan sila. Hindi mo kailangang... Alam ko, putol niya, numiti. Ngunit gusto ko. Tiningnan ko sila. Si Gabriel na may hawak kay Layo, ang batang tumatawa sa kanyang mga bisig. Sa loob ng 3 taon, naging bahagi na si Gabriel ng aming buhay. Hindi bilang ama, hindi bilang kasintahan, ngunit bilang isang kaibigan na laging nandyan. At sa sandaling yon, napagtanto ko na hindi ko kailangan ng kahit sino upang maging kumpleto. Ngunit kung may taong pipiliing manatili, hindi ko rin siya itataboy. Nang gabing yon, pagkatapos ng hapunan at paliligo, dinala ko si Layo sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay inaantok, ang kanyang maliit na katawan ay nakakulong sa aking mga bisig. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay paos, mahal kita! Ang aking puso ay lumambot. Hinalikan ko ang kanyang no, ang kanyang pisngi, ang kanyang maliliit na kamay. Mahal din kita, Layo, higit pa sa lahat. Nanay, patuloy niya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagsasara. Bakit po hindi natin kasama si Tito Gab dito? Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko siyang kasama natin palagi, bulong niya. Kasi kapag nandyan siya, masaya ka. Hindi ako makasagot. Tiningnan ko ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata na katulad ng sa akin. Ang kanyang ilong na katulad ng sa akin. Ang kanyang ngiti na katulad ng kay Gabriel. Matulog ka na, bulong ko. Hinimas ang kanyang buhok. Bukas, magkita tayo ulit. Promise? Promise. Nakatulog siya sa aking mga bisig. Ang kanyang paghinga ay unti-unting naging pantay. Ngunit hindi ako makatulog. Umupo ako sa kanyang tabi, pinapanood ang kanyang dibdib na tumataas at bumababa, ang kanyang maliit na kamay na nakakapit sa aking daliri. Sa loob ng 10 taon, hinanap ko ang isang bagay na magpapatunay na ako ay sapat. Naisip ko na ito ay isang anak. Naisip ko na ito ay isang asawang magmamahal sa akin. Naisip ko na ito ay isang pamilyang kukumpleto sa akin. Ngunit nang hawakan ko si Leo sa aking mga bisig, napagtanto ko na mali ako. Ang himala ay hindi ang pagkakaroon ng anak. Ang himala ay ang matutunan kong mahalin ang sarili ko. At sa pagmamahal na yon, natutunan kong mahalin ang anak ko nang walang kondisyon. Hindi siya ang dahilan para bumalik ako sa nakaraan. Siya ang dahilan para magpatuloy ako sa hinaharap. Sa labas, nagsimula ang mahinang ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ay parang isang awit. Isang awit na minsang inaawit sa akin ng aking ina nung ako'y bata pa. Matulog ka na, Leo, bulong ko. Hinimas ang kanyang pisingi. Bukas, may bagong araw. May bagong pagkakataon. May bagong himala. Nakangiting nakatulog siya. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit pa rin sa akin. At ako, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakatulog ng walang takot sa bukas. Sa pagpikit ng aking mga mata, narinig ko pa rin ang mahinang patak ng ulan sa bubong. Isang tunog na minsan kong kinatatakutan dahil para akong nakakulong sa mga gabing mag-isa akong umiiyak sa loob ng 10 taon. Ngunit na yon, sa tabi ng aking anak na mahimbing na natutulog, ang parehong tunog ay parang isang oyayi na nagpapaalala sa akin na ligtas na ako. Na sa wakas, pag-aari ko na ang aking kapayapaan.
Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa pagtitiis na samahan ako hanggang sa huling istasyon ng paglalakbay na ito. Nung isinusulat ko ang mga huling kabanata, madalas kong iniisip si Althea, ang babaeng natutong mumiti muli. May mga gabing napapatanong ako, paano kung sa halip na magtiis ng 10 taon, maaga siyang umalis? Paano kung hindi niya hinintay na maubos siya ng ganun-ganun na lamang? Ngunit hindi ko binago ang kanyang kwento, dahil may katotohanan sa sakit na kanyang dinala, at may tagumpay sa paraan ng kanyang pagbangon. May isang bagay akong napagtanto habang isinusulat ko ang kwentong ito. Madalas nating iniisip na ang pagmamahal sa sarili ay parang isang ilaw na bigla na lamang sisindi sa loob natin. Ngunit hindi pala ganon. Ang pagmamahal sa sarili ay parang paggawa ng isang disenyo. Hindi ito nabubuo sa isang iglap. Nangangailangan ito ng pasensya, ng pagkamali-mala, ng pagbubura at pagsisimula mula. At higit sa lahat, nangangailangan ito ng tapang na harapin ang salamin at sabihing, karapat-dapat ako. Noong panahong si Althea ay nasa ilalim ng bubong ng mga Valdez, palagi siyang inilalagay sa isang kahon na may nakasulat na hindi sapat. At doon natin nakikita ang isang mahalagang aral. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang binababa, hindi mo kailangan patunayan ang iyong halaga sa kanya. Ang tanging taong kailangan mong kumbinsihin ay ang nasa salamin. Ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ang pinakamalakas na pagtatanggol sa iyong sarili. Ngunit nais kong itanong sa inyo, mga kaibigan, narinig niyo ba ang katahimikan sa mga huling pahina? Ang katahimikan na yon ay hindi kahungkagan. Ito ang tunog ng isang babaeng hindi na kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili kahit kanino. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Althea, kaya niyo bang bitawan ang 10 taon ng inyong buhay kahit na alam niyong hindi kayo nagkamali? O mananatili kayo dahil sa takot na magsimula muli? Habang pinakikinggan niyo ito, nasaan kayo ngayon? Nagluluto ba kayo sa kusina? Pauwi galing trabaho? O tulad ni Althea, may pinagdaraanan din kayong gabing tila walang katapusan? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga kwenta sa comment section. Sabihin ninyo sa akin kung paano ninyo hinaharap ang inyong sariling laban. Dahil dito, may nakikinig. At kung naramdaman ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan ninyo kung maaaring nangangailangan din ng paalala na hindi pa huli ang lahat. Naway gabayan kayo ng liwanag sa inyong pag-uwi ngayong gabi. Naway matulog kayo ng may kapayapaan sa puso tulad ni Althea, na sa wakas, natutulog ng walang takot sa bukas. Ang himala ni Althea, ang disenyong hindi inaasahan ng kwentong ito ay isinulat mula sa inspirasyon ng mga totoong buhay na dumaan sa katulad ng pagsubok. Iniaalay sa lahat ng mga nagpapatuloy pa rin sa kabila ng sakit. Naway maging matatag kayo sa paghahanap ng sariling kaligayahan. Paalala, lahat ng mga tauhan at pangyayari ay likha ng malikhaing imahinasyon. Hindi naglalayong manghusga o manira ng sinuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produksyong ito ay natatangi, maingat na inedit at nirepaso. Lahat ng karapatan ay pag-aari ng tiyanang na ito. Mangyaring wag i-re-upload o kopyahin ng walang pahintulot.